upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kaniyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos." Sagot ni Pedro. Itinagubilin ni Jesus sa kaniyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man, at sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Narinig po natin na tinanong ni Jesus Nazareno ang kaniyang mga alagad kung sino at ano ang pagkakakilala sa kaniya ng mga tao. Subalit, tanging si Simon Pedro lamang ang nakabatid ng katotohanan at sinabi niyang, "Kayo po ang Mesiyas ng Diyos." Ang salitang Mesiyas po ay isang salitang Hebreo na nangangahulugang isang pinahiran o isang pinili. Ang katumbas ng salitang Mesiyas ay sa salitang Griego na Christos o Kristo sa Tagalog, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay Mesiyas pag pinagtambal ang Hesukristo. Ang salitang Jesus nangangahulugang ang Diyos ay nagliligtas. Ang Diyos ang ating kaligtasan. Kaya pag pinagtambal na ang Hesukristo, ang ibig sabihin nito, ang pili, ang hinirang, at ang pinahirang tagapagligtas. At ang tunay na pinili, ang tunay na hinirang ng Diyos Ama
upang ating maging tagapagligtas at manunubos ay walang iba kung hindi ang kaniyang bugtong na anak na si Jesus Nazareno. Kaya po napakahalaga ng wastong pangunawa natin kay Jesus bilang Mesiyas at anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya nga po ang magandang unang itanong ay kung talagang kilala ba natin si Jesus o kilala lang natin ang tungkol kay Jesus. Magkaiba po kasi ang sabihing kilala ko si Jesus at kilala ko ang tungkol kay Jesus. Kapag sinabi po nating kilala o alam ko ang tungkol kay Jesus, ang pagkakakilala natin sa Kanya hanggang sa isip o kamalayan lang natin. Ibig sabihin nito, maaaring eksperto ka sa pagkakakilala kay Jesus dahil napag-aralan mo ang Biblia, dahil nabasa mo ang maraming mga libro at pagtataluhiya tungkol sa Kanya. Subalit, kilala mo lang si Jesus hanggang sa isip mo. Dahil ang nalaman mo lang sa Kanya ay ang tungkol sa Kanya. Iba rin naman ang sabihing, kilala ko si Jesus bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas, bilang aking manunubos at kaibigan. Dito, ang ibig sabihin ng pagkakakilala mo kay Jesus ay dahil sa iyong espiritual na karanasan at ang iyong pakikipagrelasyon at pakikipag-ugnayan sa Kanya. Nangangahulugang nakilala mo si Jesus Nazareno sa pamamagitan ng iyong puso at kalooban. Kaya nga, kung nakilala mo si Jesus Nazareno bilang iyong Panginoon, Diyos at tagapagligtas, nararapat lamang maisabuhay mo ang pagkakakilala mo sa Kanya. Nagsimula sa pag-iisip, dumaloy sa puso, hanggang tumagos sa iyong mga kamay. Ito ang dapat na tunay na pagkakakilala natin kay Jesus. Kaya kung kilala natin siya, alam natin na siya ang dapat nating sambahin at papurihan. Kung nakilala na natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, dapat lamang huwag tayong matatakot sa anumang pagsubok o hamon ng buhay dahil alam na natin na hindi niya tayo kailanman pababayaan. Kung nakilala na natin si Jesus bilang ating kaibigan, dapat lagi natin siyang kakausapin sa pamamagitan ng ating panalangin at pagdalo sa banal na Eucharistia. Kung nakilala na natin si Jesus, dapat lamang sundan natin ang kaniyang mga yapak. Marunong na tayo dapat magtiis, magsakripisyo, magparaya, at maging mapagmahal sa kapwa at sa Diyos Ama. Kung nakilala natin si Jesus, dapat lamang mabuhay na tayo tungo sa landas ng kabanalan. Sabi nga sa unang pagbasa na ating narinig kanina, ang lahat ng pangyayari sa daigdig, ang lahat ng nagaganap sa ating buhay, nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Kaya nga anong sabi? Sa bawat kaganapan natin sa buhay, may panahon.
May panahon ang pagsilang at may panahon ang pagkamatay. May panahon ng pagluha at may panahon ng pagtawa. May panahon ng pagluluksa at may panahon ng pagdiriwang. May panahon ng pagtahimik at may panahon kung kailan tayo dapat magsalita. May panahon ng pagmamahal at may panahon ng pagkapuot. May panahon ng digmaan at may panahon din ng kapayapaan. Anong ibig sabihin nito? Alam po ninyo bilang mga tao, tayong lahat nasasakop ng panahon. Subalit ang Diyos nating makapangyarihan, hindi siya sakop ng panahon. Kung hindi ang Diyos, sinasakop niya ang panahon. Hawak at itinatakda ng Diyos ang panahon. Ibig sabihin, hawak at itinatakda din ng Diyos ang buhay natin bilang mga tao. Si Jesus Nazareno po ang ating tunay na Mesiyas. Siya ang ating tagapagligtas. Pumasok siya sa ating panahon upang ialay ang kaniyang buhay sa krus. Sa kaniyang kamatayan sa krus, siya ay muling nabuhay, umakyat sa langit, at binuksan na niya ang pintuan ng ating kaligtasan. At nangako siya sa bandang huli, sa katapusan at sa wakas ng ating panahon, siya ay muling magbabalik upang hanguin at iligtas ang lahat ng naging tapat at masunurin sa Kanya. Tayong lahat na naririto ngayon, naway tayong mga nagdidibusyon at palaging nakikibahagi sa banal na Eucharistia at may pananampalataya kay Jesus Nazareno. Naway balang araw, mapabilang tayong lubos sa kahariang inihanda niya sa bawat isa sa atin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.